Mga ka-sideline, nabisi kami sa bakuna. Napabayaan namin yung steel gate. So steel gate at saka J-series, tingnan nyo. Yan ang resulta. Mga batang basagulero. Itong steel gate natin, kaka-recover lang nito sa sipon. Pero walang inaayawan. So matik. Makakapagbigay talaga tayo nito ng Primoxil at saka Quick Heal. Ay nako. Ito yung minsan kailangang bantayan kapag naked heal. Kasi nga matatapang na dugo. Hindi rin kasi pwedeng nasa kulungan lang sila. So kanina hindi namin nabantayan na nalagay na pala namin sa na range na pala yung isa. Tapos nilagay ko to sa limber. So ito na yung resulta. Mga ka-sideline, itong stag natin ay napabayaan natin kanina. So napalaban siya. Ngayon, itatry natin gamutin yung mga mga sugat. Gamit yung Quick Heal na nabili natin kanina. Kasi napabayaan namin siya kanina. Ito na yung resulta. So ito pala yung running 4 months natin na J-series. So kanina nakagala lang din yung namin steel gate. So nagpang-abot ang dalawa. Kaya nabugbog yung mga mukha. So ito yung sa kanya. So ngayon applyan natin ng gamot para gumaling agad. Then magbibigay rin tayo ng anti-stress sa kanila. Tapos yung amoxicillin na bukas, yung Primoxil. So ito siya. Basag yung muka. So ito po, pwede natin itong gamitin. Pasok natin sa bunganga, baka may mga dugo. So ito yung gamitin natin para makuha. After ng J-series po, yung steel gate ipapakita ko yung kalagayan na. So ang ginawa natin, hinugasan natin yung mukha, tapos yung loob ng kanyang bunganga. Baka kasi, minsan po kasi may mga dugo-dugo yan sa loob. So gamit itong balahibo, mayroong dugo. So kunin natin. Yan. Mayroong dugo mga ka-sideline. Kunin natin yon. Pwede rin itong i-apply kapag nag-i-spar. Yan. Ngayon muna natin, meron talagang dugo. Namupula yung puting balahibo.
Pagkatapos nating malinis yung labas at saka yung loob ng bunganga, spray po tayo ng ng quick heal. Spray tayo, ipakalat lang po natin. Ayan. So nag-start ng mamaga yung kanyang bunganga. So kailangan natin itong mapainom ng Premoxil. Agay, kasakit, nakasumipa, sakit kayo. I-start ng mamaga yung kanyang bandang ibaba, mga ka-sideline, kanyang bunganga. Ito na siya. Kulang ata yung quick heal. Tapos na para makabawi, ma-recharge. Mga ka-sideline, mukhang napuruhan yung steel gate natin kasi nga hindi kaka-recover lang yan sa sipon. Tingnan nyo, pumipikit-pikit or sadyang nakasara na talaga yung kabilang niya, kabilang mata. Tingnan natin, ilalapit ko ngayon. Nakasara na po yung yung kabilang mata niya. Yan, nag-start ng mamaga. Nakalimutan ko talaga sila kanina kasi nga nagbakuna kami. Pero dito sa kabila okay naman. Yan. Namamaga na yung mukha. Yung kabilang mata niya talaga ay nakasara. Sige lang, bubukas lang yan ulit. Mantigas. Tapos yung tuhod niya parang nanginginig. Hindi makatayo. Ilang, babalik lang ang lakas na. Kailangan ito ng lakas. So yan, hindi makatayo mga ka-sideline. So kailangan talaga niyang maalagaan kaagad. Wala talaga mga ka-sideline, hindi talaga nakakatayo. Parang malulumpo na to. Tingnan nyo, walang lakas. Wala, knockout. Kasi nga kakagaling lang nito sa sipon, gumaling na, so pinapalakad-lakad na namin. Ngayon, pagbakbakan, ito yung resulta. Wala, out.
Stoy, awa to. Stoy. Knockout talaga mga ka-sideline. Wala, nangihina. Ngayon, hugasan natin sa labas. Yung loob na naman yung hugasan natin. Gamit yung balahibo. Ito, may sobrang balahibo dito. Hugasan natin. Ito yung gagamitin nating kung sa term pa namin, panglugit ng mga tira-tirang dugo sa loob ng buhanga. Yung mga sideline hindi makatayo. Yan, hindi talaga siya makatayo. So, nanghina talaga. So, kailangan niyang matreat. Ngayon, gamutin na muna natin yung mga sugat. So wala masyadong dugo mga ka-sideline. Yan, hindi masyadong mapula. Ito lang. Yan lang. So wala sigurong tira-tirang ano sa loob. Walang tira-tirang dugo. Pero ito lang talaga yung problema. Hindi makatayo. So mga ka-sideline, bibigyan ko na muna siya ng silang dalawa ng reload. Tapos bukas, itong electrolytes, papainom natin. Pero bago yung electrolytes, magbibigay tayo ng Premoxil. Yung electrolytes, yun yung kasamang painom natin. So Premoxil, tapos painom tayo ng electrolytes. Medyo kinakabahan tayo sa ating steel gate kasi nga sayang kung bibili na naman tayo ng bago, malapit na yung magamit, pero wala tayong magagawa. Kasalanan namin yun kasi nakalimutan ko, busy kasi kami.
mga ka-sideline, mukhang napuruhan talaga yung steel gate natin. Kasi nga, gaya ng sinasabi ko kanina pa, kagagaling lang yan sa sipon. So naayo na or gumaling na. Ngayon, kailangan kasi dapat nakagala yung manok para lumakas yung tuhod. So yun, pinagala-gala. Ngayon, nagbabakuna rin kami sa mga bagong pisang sisiw. So nakalimutan ko na mayroon pala akong naiwan sa limber na J-series. Yung nag-iisang stag natin na dome na J-series na running 4 months na. So nagpang-abot yung dalawa, may lahing asil siguro ito kasi ayaw talagang umatras kahit nahihirapan na siya. So yun, kaya nagkaganito. Pero hoping ako na gagaling pa sana to mga ka-sideline. So bukas magbibigay tayo dito ng tawag nito. Magbibigay tayo dito ng Premoxil tapos electrolytes yung painom natin. So yun lang po mga ka-sideline. Thank you for watching. Sana po ay gumaling tong steel gate natin kasi nga magaling tong steel gate. Ito yung sinasabi nilang number 1 na receiver dito sa lugar namin. Sayang talaga kung masisira to. Meron pa naman akong babae nito. Pero sayang kasi nga napakaganda nitong manok na to. Yun lang mga ka-sideline. Maraming salamat po.